Ang pinakatapat kong alagad. Hindi mo na ako maiiwasan ngayon. Si Junior Uncle ay 20 lamang. Umaakyat na nga ba talaga siya? Nababaliw ka na ba? Sumpa siya sa kahirapan. Ang paghawak sa kanya ay magpapaubos ng yaman mo. Babalik ako. Nagawa ko. Guro, nakaligtas ako sa pagsubok ng langit. Nasira ko ang sumpa ng kahirapan. Duwo, huwag muna magdiwang. Sinira ng kidlat mo ang ating sekta. May utang kang 3,000 gintong tail sa akin. 55.55 milyong yuan iyan. Ganoon karami? Hindi pa ako mayaman. Ngayon ako'y lubog sa utang. Junior Uncle. Nabasa mo ang aking tortoise shell. Magbabayad ka para dito. Bayaran mo ako. Magbayad ka na ngayon. Magbayad ka agad. Walang pera dito. Ang buhay ko na lang. Walang pera. Sige, mayaman ang asawa mo. Asawa, Fu Xiaoyan. Noong ikay 8 taong gulang, inayos ko ang kasal nyo. Palaging may sakuna sa kanya. Matatag ka. Mayaman siya. Wala kang pera. Magkatugma ang inyong kapalaran. Isang perpektong pagtutugma. Guro, ayaw kong umalis. Mamimiss kita. Kung wala ako, sino ang mambabantay ng gwapo kasama? Ayaw mong umalis. Eh di bayaran mo ang utang. Guro, aalis na ako ngayon. Hindi kita bibigyan. Humanap ka ng mabuting asawa. Duwo. Grandmaster, mababago nga ba niya ang kapalaran? Kung hindi natin siya palalayasin, mamamatay tayong lahat. Duwo. Sana nga. G-Fu, awa niyo po. Hindi ko na uulitin. G-Fu. Pag nagtaksil ka, iisa lang ang katapusan. Kamatayan. Fu Xiaoyan. Demonyo ka. Mapunta ka sa impyerno. Aksidente sa espada. Sinong tinatawag mong aksidente sa espada? Ang aksidente sa kotse ay aksidente lang. Ang aksidente sa espada ay giant. Makatwiran naman, di ba? Fu, ayos lang po kayo. Umatras kayo. Delikado. Narito, ako. Sino nang pinoprotektahan nyo sa kalayuan? Tama ka. Pakawalan nyo ang aming sa akin nyo ibaling. Lig, nasaan ang lig ko? Napakabastos, narito ang lig ko. Tigilan nyo nga yan. CJ, gagawin ko to para sa'yo. Ang aking Hawthorne na minatamis, 10 piso bawat tuhog, hindi man lang natikman. Malaking halaga ang nagastos ko. Heto ang 300,000 yuan, sapat para sa truckload na Hawthorne. Hindi ubra yan, kung hindi ko mahahanap ang asawa ko. Kahit magkano, hindi mananatili. Perang hindi mananatili. Ito kaya? Bilang mga mistiko, pinoprotektahan namin ang mundo. Hindi dapat tumanggap ng material. Bakit di mapigilan ang kamay ko? Tama na, wag nang kumuha. Tigil. Tigilan. Fu Xiaoyan. Ikaw si Fu Xiaoyan. Eksakto, pangarap ng milyon-milyong babae. Fu Xiaoyan, Fu. Mahal. Ano, ang tawag mo kay Fu?
Asawa ko. Tumawag ng pulis. Sinta. Tumawag ka ng pulis, sabi ko. Teka, totoo ang sinasabi ko. Ikaw talaga ang asawa ko. May ebidensya ako. Nakatali tayo noong 8 taong gulang. Mga Diyos ang saksi natin. Nandito mismo ang pangalan. Sino pa gumagamit ng kasunduan sa kasal? Mag-isip ka naman. Kasunduan nating mag-asawa. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Walang nag-utos sa akin. Totoo ito. Ikaw talaga ang mister ko. Ayon sa aming guru, tadhana tayong magkatuluyan. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Ngayon, paalisin niyo siya. Seryoso ako. Lubos na mapanglaw ang tadhana mo. Hindi ka aabot sa 25 anyos. Sandali. Sa totoo lang, mababago ko ang kapalaran mo. Pagkakalooban ng yaman. Nagbabasa ka ng kapalaran. Eh di hulaan mo. Ipapasok kita sa ospisyo. Ano ang ospisyo? Loko-loko rin ako. Nakikipagtalo sa isang baliw. Sinta. Mahal, may masamang nangyari. Si Lolo may problema. Halo? Ano? Nahulog si Lolo. Tara na. Putang inang matanda ka. Tingnan natin kung paano mo ipagpatuloy ang pabor kay Fu Xiaoyan na malas. Tatay, Lolo, Itay. Tatay. Itay, Lolo, Tatay. Tama na. Huwag kang magpanggap. Ibigay mo na ang testamento. Pirmahan ng gurang na yan. Matandang lalaki. Pirmahan mo na tong testamento. Napakabigat na masamang enerhiya. Ang matagal na pagkakalantad dito. Ang dahilan ng kanyang sumpa. Anong problema? Wala. May naiwan yata ako sa kotse. Mauna ka na, makakahabol ako. Maningning at dakila, ang araw sa silangan, sa pamamagitan ng sagradong anting-anting. Paalisin ang masama ayon sa kautusan ng Haring Jade. Ipinag-utos ng madalian. Talagang henyo ng mystical real. Kian duo-duo. Walang utang na loob. Xiaoyan. Gusto ko si Xiaoyan. Anong nangyayari dito? Sabi mo pagkasumpa. Susunod siya sa ate. Hindi na babalik si Fu Xiaoyan. Hawakan siya. Papirmahin mo siya. Takang matanda. Matagal na panahon. Iniisip pa rin ang malas. Ako ang tapat mong anak. Pirmahan mo na. Bilisan mo. Pirmahan mo. Pakawalan mo si Lolo. Anong ginawa mo kay Lolo? Xiaoyan. Sakto ang dating mo. Inilipat ni Lolo ang Fu Corp sa kapatid mo. Wala ka ng lugar sa Huaguo. Palalayasin ka sa branch sa Africa. Eksakto. Malas, karapat dapat kang itapot. Sino ang tinatawag mong malas? Maging patas tayo. Xiaoyan, ikaw ang pumatay sa sariling ina mo. Ngayon pinatay mo si Lolo. Ikaw ang sumpa ng Angkan Fu. Hindi ba't ikaw ang may kasalanan? Eh bakit hindi pa kayo sinumpa? Walang utang na loob. Lumabas ka, kayong lahat. Ang dapat umalis. Hoy matanda, pababayaan mong bulihin tayo ng batang to. Xiaoyan Fu, ang kahihiyan. Suwail sa magulang. Walang respeto sa matatanda. Laban sa may kapangyarihan. Tonggal na sa Fu Corp ngayon din. Narinig mo. Humandar ka na raw. Alis. Mga gwardya. Anong ginawa niyo kay Lolo? Naku, umuusok na naman ang aura ng asawa. Walang mananakit sa asawa ko. Asawa. Asawa ang tawag mo. Binata. Nagpakasal ka sa pulubi. Nakakahiya. Xiaoyan, ang pangit ng panlasa mo. Hinalikan mo pulubi. Nakadidiri. Magdisinfekta ka.
Juming Pulubi. Hawak mo ang aking mga tao. Anak, Walang utang na loob na anak. Binabakuran mo ang bagong CEO ng Fo Corporation. Ito'y hayagang paghihimagsik, karapat dapat kang mamatay. Asawa. Nabighani ang lolo. pulubing duwag. Tigilan ang kasinungalingan. Sa kapangyarihan ng silangan, tahanan ng sumisikat na araw, ipinagkakaloob ko ang anting-anting upang puksain ang masama. Sa utos ng Haring Jade, ganapin agad ito. Kulam na may tau-tauhan. Mapapawi ko ito. Itapon ang hampas lupang ito. Sa labas, subukan iyong lumapit. Ikaw. Kaya mo ba talaga? Di ko mawari. Ngunit may kakaibang ugnayan sa kanya. CJ, magtitiwala ako sa'yo. Anong ginagawa mo? Nangako kang magtitiwala. Fu Xiaoyan, nakisabuat ka sa mga tagalabas upang patayin ang iyong lolo. Mabulok ka sa piitan. Gago, anong ginawa mo sa akin? Tatay, ako, wala kaming ginawa sa'yo. Kasalanan ng walang utang na loob na anak na to. May sakit ako, hindi patay. Ang ginawa niyo sa akin. Huwag niyo akong lokohin. Labas, labas ka na. Huwag na kayong papakita sa akin. Sige, alis na kayo. Lolo, kumusta pakiramdam mo? Okay na ako, gumaling na ako. Binibini, ikaw ba ang umagapay sa akin kanina? Opo, lolo. Mabuti naman at okay ka na. Tinawag mo akong lolo? Asawa mo ba siya? Ako ang... Dating, matalik na kaibigan ni Fu Xiaoyan. Ito ay... Huwag muna makakita nito si Lolo. Ikaw si Duwo-Duwo. Pagkaraan ng maraming taon, ang laki na ng pinagbago mo. Kasing cute mo noong bata ka pa. Ang asawa mo, pahalagahan mo siya, ngayong araw. Ikuha na ninyo ng lisensya sa kasal. Ngayon na. President Fu, bakit wala pa si Miss Qian? Bigyan pa ng 5 minuto. Di ba yan si Fu Xiaoyan, CEO ng Fo Corporation? Bakit siya nasa tanggapan ng sibil? Ang galing-galing niya. Sinong babae ang karapat-dapat sa kanya? Mahal, nandito na ako. Mahal, nandito na ako. Tara na. Kailangan natin ng litrato para sa rehistro. Bakit ang dami mong takip? Bakit ganyan ang suot mo? Mahaba ang kwento. Binibining Qian. Ito ang magiging kwarto mo. Sinabi ng matandang Panginoon, magpakasal kayo sa Young Master ngayong araw. Kaya naman, inihanda namin ang mga kasuotang ito at mga pampaganda ng maaga. Iwan nyo dito. Ang laki ng kwarto. Ang laki ng kama. Ang laki ng sopa. Nakawala na ako sa kahirapan. At ang mahal kong alahas. Kailangan kong itago ang mga alahas ko agad. Nasaan ang mga alahas? Nasaan ang batong sinlaki ng kamao ko? Aking tapat na alipin. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Hindi mo ako matatakasan. Hindi. Hindi ako susuko. Hindi pa ako nakakasal. Wala pang lisensya. Ito siguro ang dahilan. Ayaw kong maniwala. Impossible ito.
Nasaan ang mga damit? Walang magandang isinusuot. Di makapag-ayos ng maayos. Ako. Ganoon talaga. Halika rito. CEO ng Fu Group nakapag-asawa ng probinsyana. Grabe ang balita. Problema ba ang pinagmulan ng aking nobya? Ngiti yan ng kamera mga bagong kasal. Sino nagsabing kailangang umiti? Kunin mo na o umalis ka. Mahal, umiti ka para sa akin. Sige. Duwo-duwo, may natitira ka pang pamilya? Lolo, bakit mo na itanong yan? Nais kong magdaos ng pinakamalaking kasalan sa South City. Imbitahan ko ang mga pamilya ninyo para pag-usapan ng kasal ninyo. Naiintindihan mo? Meron yata akong natitirang pamilya. Kumusta na ang preparasyon? Masisiyahan kayong lubusan. Tuloy po kayo. Tara na, tara na. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karanyang bigay kaya. Angkan ng Fu, mayayamang pamilya sa South City. 3 araw mula ngayon, si Young Master Fu at Chairman Fu ay makikipagkita sa Cloudtop Palace para sa kasal. Maging handa kayo. Pakipaalam kay Chairman Fu, gagawin namin ang lahat ng preparasyon. Out na ako. Shuya. Kailan mo nakilala si Chairman Fu Xiaoyan? Naihatid na ang mga regalong pangkasal. Pero bakit sekreto mo pa, kahit pamilya mo'y hindi mo sinabihan? Si Chairman Fu Xiaoyan. Nakipagtulungan ako sa Fu Corporation noong nakaraang buwan. Pero malayo lang ang aking pagtanaw sa kanya. Hindi ko inakalang magkakagusto siya sa akin. Ayon sa manghuhula, itinakdang magtagumpay si Shuya. Isinilang siya para magpakasal sa mayamang angkan. Natupad ang hula. Tama. Tama ka talaga. Tama ang desisyon nating iwan siya noon. Nang wala siya, umunlad ang pamilya natin. Ngayon, nakakonekta na tayo sa angkan ng Fu. Ito ang malamat na palatandaan ng Nan City, yung Ding Tiaingong, ang palasyo sa ulap. Nakakatindig balahibo ang makita ito ng harapan. Nanay, tatay. Magarbong restoran lang to. Magsisilbi na kayong magiging biyenan ng pamilyang Exact. Waiters, ihanda nyo ang pinakamahal nyong putahe. Agad-agad, sir. Espesyal ang tsaang ito. Bagong ani bang puerto? Hindi, Jin Wugang tea ito. Ginoo, ginang. Pampahugas lang ng kamay ang lemon water. Ano? Saan galing tong napakadungis na pulubi? Ano nang lakas ng loob mong pumasok dito? Umalis ka na. Hindi ako pulubi. Nakasulat ba sa karatulan ninyo na bawal ang mga pulubi? Nakakadiring hampas lupa. Hindi ka karapat-dapat na umupo dito. Kung may makukutko kang kahit munting pintura, hindi sapat ang bentahan mo para dito. Ganito pa rin kabalasubas ang ugali mo. Hindi nagbabagong pag-ugali. Bakit siya mukhang pamilyar? Siya yan. Yaong salat sa silbi. Iniwan ko siya sa kabundukan para kainin ng mga lobo. Paano? Paano ka nabubuhay pa? Sino ang nagsabi sa'yo? Nabuhay pa ako.
Huwag kang lalapit. Patay na ako sa loob ng mga taon. Bakit hindi niyo ako sinunugan ng desenteng damit? Napipilitan akong magdamit basahan. Ako ang madam ng pamilyang susunugan kita ng mga sports car at malalaking bahay. Ano man ang gusto mo, susunugan namin. Madam ng pamilyang fit, mga sports car, malalaking bahay. Ano pa ang silbi niyan? Ang lungkot-lungkot ko sa ilalim. Magsasama-sama rin tayong lahat. Iniwan ka ng tatay mo, maghiganti ka sa kanya, kung gusto mo. Huwag mo kaming idamay. Mangkukulam ka, kasalanan ko ngayon, ito naman ang ideya mo noon. Sabi mo may magandang kapalaran si Shuya, at ang pagdala nitong pasani, ang sisirain ng tadhana niya. Ikaw ang nag-utos, naiwan siya sa bundok, paano naging ganito kalupit ang isang ina? 3 taong gulang pa lang ako noon. Sila ang may kagagawan, wala akong kasalanan, wala akong pakialam. Mamamatay kayong lahat kasama ko. Anak, kahabagan mo kami. Nagkamali ako. Kawan mo kami. Pakiusap. Simple lang manamit si Duwo-Duwo. Kaya siguro ang biyenan niya ay mga karaniwang tao lang. Huwag tayong magsuot ng magagara sa harap ng mga ganoong tao. Baka maging hindi sila komportable. Duwo-Duwo. Nandito na ba ang biyenan? May anino siya. Duwo-Duwo. Anong nangyayari dito? Lolo, maliit na pagkakamali lang. Gago ka, nagbalat kayo pa para takutin kami. Di mo pa aminin ang pagkakamali, sasampalin kita. Biyenan. Pag-usapan natin to ng mahinahon. Huwag tayong gumamit ng dahas. Ulol ka. Wala kang pakialam dito. Lumabas ka. Lolo, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Ako, Biyenan. Ilang taon ko nang di nakita si Duwo-Duwo. Lolo, bumangon ka. Ano man ang pagkakamali, huminahon muna tayo. Nak, may dala akong regalo para sa inyo. 100 taong ginseng. Pampalakas ng katawan. Ano to? Ang kapal mong magdala ng basura dito. Walang hiya ka. Tama. Mga basura ang pulubi. Magkakamag-anak daw tayo. Hindi kayo karapat-dapat. Sobra na to. Humingi ka ng tawad kay Lolo ngayon din. Duwo-Duwo. Ayos lang si Lolo. Mga biyenan, inimbitahan namin kayo ngayon. Para pag-usapan ang kasal ng mga bata. Ngayong nandito na kayong lahat, upo tayo't mag-usap ng maayos. Sang-ayon ba kayo? Ulol. Alam mo ba kung sino kami? Ang pamilyang Fulang ng South City. Ang karapat dapat maging biyenan namin. Anong karapatan mo? Ako ang pamilyang Fo ng South City. Anong kalokohan yung pinagsasabi mo? Anong koneksyon mo sa mga few? Di mo ba naamoy ang baho mo? Ang basura dapat sa basurahan. Tigilan mo ang Ikaw, kayong lahat. Lolo, nagpapanggap pa tong matandang pulubi. Tumahimik ka. Lolo, nasaan ang gamot mo? Kukunin ko. Okay lang ako. Itong mabahong pulubi, nang loloko pa sa amin. Sino nagpasok sa kanila? Waiter. Hindi ba kayo ang pinakamagandang hotel sa South City? Paano nakapasok tong dalawang to? Madam, paumanhin. Aayusin namin to kagad. Ayaw pa bang umalis ng mga pulubing to? Ikaladkad nyo sila. Huwag niyo siyang hawakan. Kung may mangyari kay Lolo, babayaran niyo to. Ha? Ako ang bagong misis ng pamilyang Few. Akala mo takot ako sa mga banta. At saka, mabuhay man o mamatay ang lolo mo. Wala akong pakialam. Lahat. Bahala ang nobyo kong si Fu Xiaoyan. Anong ikakatakot? Hulihin sila. Kayong. Lolo. Ayos ka lang po. Lolo. Okay lang ako. Lolo, kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi na ba nagising si Lolo? Wala ka namang kinalaman dito. Tigil mo yang iyak. Ikaw ang asawa ng walang kwentang to. Apo nitong matandang pulubi. Mukhang respetado. Ngunit ang pamilya mo'y nakapulubi. Nakakahiya ka. Kayo ang nangaapi sa asawa't lolo ko. Ano kung oo? Binabalaan kita. Huwag kang kikilos ng biglaan. Alam mo ba kung sino ako? Ano pang hinihintay mo? Palabasin nyo na sila. Makapalang mukha niyong hawakan pamilya ko. Gusto niyong mamatay. Anong ginagawa mo? Mananapak ka ba? Guardia, tulong. Saklolo, tawagin ang guards. Naku, wag sanang lumala ang masamang aura ni Mr. Mahal. Okay lang kami. Dalhin na natin si Lolo sa ospital. Alis na tayo. Lolo. Hindi kayo alis. Ang pamilyang Fu ng South City ay mga biyenan ko. Kilala nyo si Fu Xiaoyan? Asawa yun ng anak ko. Lumaban kayo sa akin. Mamamatay kayong lahat. Ano? Mga tao, anong nangyayari dito? Bakit ang gulo? Manager, ganito po ang nangyari. Itong mga pulubi ay nanira sa pamilyang Fu ng South City.
Nagkukunwari silang may sakit para magbayad. Gago ka, bulag ka ba? Sino ang naroon? Ginoong Fu, patawad po. Nagkamali ang tauhan ko, humayo ka. Ginoong Fu, patawarin po ninyo kami. Taos puso kaming humihingi ng tawad, Ginoong Fu. Pakiusap po, Panginoon. Ginoong Fu. Hindi niya alam ang katayuan ninyo, hindi ito mapapatawad. Ikaw si Fu Xiaoyan. At pakakasalan mo ang babaeng ito. Itay, Lao Chen, and tumatanda na ang ating mga magulang. Hindi na nila kaya ang gulong ito. Kahit nagkamali sila, mga tunay mong magulang pa rin sila. tama siya, duo-duo. Lagi ka naming hinahanap-hanap, nais naming magsisi. Hindi naman ganyan ang sinabi mo kanina. Duwo. Kung nalaman man lamang ni Lolo, na ganito ang iyong mga magulang, hindi kita pipilitin. Lolo, wala po kayong pakialam dito. Xiaoyan. Malapit na ang kasal ninyo. Ang pagdanak ng dugo ay magdudulot ng masamang pangitain. Nauunawaan ko, Lolo. Bawiin ang lahat ng bigay kasal sa mga kiyan. Itigil ang lahat ng pakikipag-ugnayan. Ang mga hotel ng Fibro ay ipagbabawal sila ng tuluyan. Itay, Lao Chen, paano nangyari ito? Lao Chen, and ako ang itinadhana na maging maharlika. Bakit ang walang kwentang babaeng iyon ang maging Eve? Xiaoyan. Tumatanda na si Lolo. Di ko alam kung hanggang kailan makakasama sa'yo. Mula ngayon. Si Duwo na ang sasama sa'yo. Lolo, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Habang nandito ako, aabot ka sa 100 taon. Mabait na bata. Mas nakakakilala ako sa sarili kong katawan. Lolo. Kaya nga. Gusto kong pangako ninyo sa akin ito. Sige po, Lolo. Naisip ko, dapat ninyong gawin ang pag-aasawa ngayong gabi. Impossible yon. Ngayong matanda ka na. Di mo na ako pinakikinggan? CJ. Pangako ko. Ginoo, ayon sa utos ninyo, handa na ang silid tulugan. Mabuti. Lolo, ikaw. Aray. Ang ulo ko, ang sakit. Aray. Masakit ang ulo. Aray. Ay. Konting kanan pa. Sige, taas pa. Taas. Ayan, tama na. Ayos. Kamusta dyan? Ayos na ang lahat. Malaking araw ito para sa pamilya Fu. Tiwalang sakin, kaya ko to. Hoy, dito. Sige. Ang gaganda ng mga damit, di pa rin nawala hanggang ngayon? Siguro nang umalis na ang Diyos ng kahirapan. Effective pala ang murang asawa ko. Paano natin itutuloy ang kasal, mahal? Maupo ka muna. Kailangan nating mag-usap. Ano? Kahit kasal na tayo ngayon, may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Hindi ko matutuloy ang kasal natin. At hindi kita sasamahan sa kama. Bakit naman? Baka naman ikaw ay walang lakas? Hindi yon. Ayos lang, mahal. Kahit di ko inakalang sa edad mo, may problema sa pagtatali. Pero hindi kita husgahan. Binalaan ako ng amang, na ako. Ako ang hindi pwedeng. Noong bata pa, tawag nila sa akin ay sawi. Nagdadawit daw ako ng kapahamakan. Kung ayaw mong matamaan ng sumpa, lumayo ka sa akin. Wala akong pakialam. Hindi ako natatakot. Sabi ng ama. Tigil mo yung paunguhan ng salita. Hindi mo ba napagtanto kung bakit ako napangasawa mo? Siyempre naman. Gwapo ka kasi. Magaling ang panlasa mo. At higit sa lahat, mayaman ka.
Mayaman? Eksakto, ang pagpapakasal sa iyo ay walang katapusang mamahaling damit at limpak-limpak na pera. Kaya pera pala ang habol. Mabibigo ka nga lang, hindi mo makukuha ang yaman ko. Sa bisita akong kwarto matutulog, huwag mo akong sundan. Anong nangyayari? Bakit hindi mabuksan ang pinto? May tao ba dyan? Buksan inyo. Gago ka. Mag-isa kang matutulog sa kasal nyo, walang ganyanan. Ilagay ang aircon sa pinakamalamig. Isang kumot na lang. Mamaya mapipilitan silang. Tandang linta, matapang pa sa sili ang matanda. Sige kuya. Ang strict talaga ni Lolo. Ay, ikaw na sa kama, dito na ako matutulog. Hoy, nakakainis ba talaga ako? Noong nasa bundok pa kami, kasama ko lagi si Ali at Xiaobay matulog. Sino sina Ali at Xiaobay? Mga junior sect disciples ko sila. Kasama mo sila matulog. Siyempre naman, sa taglamig, init ng balahibo ni Xiaobay ang gumigising sakit. Sa tag-init, malamig sa balat ang kaliskis ni Ali. Sobang komportable yakapin sila. Ngayong naalala ko, simula noong nandito na ako, sobrang miss ko na sila. Patay na ang ilaw, tulog na, tigil na sa salita. Walang baon tapos papatigilin pa. Nakakainis talaga. Fu Xiaoyan. Huwag kang umasa sa batang to para protektahan ka. Hindi mo maitatakas ang iyong kapalaran. Kapag hiniling ng hari ng impyerno ang buhay mo, hindi ka aabot sa umaga. Hita ko. Huwag mong kunin ang hita ko. Nasaan ang asawa kong kuripot? May masamang enerhiya. Mahal. Umalis ka. Sa kapangyarihan ng kataas-taasang Elden. Naku, nawala ang espiritu ko. Chayan Dodo. Paano ako nakatulog dito? Kagabi. Mukhang nag-sleepwalk ako. Siya ang nagligtas sa akin. May dumi sa mukha mo. Pinunasan ko lang. Anong ginagawa mo? Mahal, muntik ka nang magkaproblema kagabi. Ako mismo ang naghatid sa'yo. Hirap na hirap ka kagabi. Pagkatapos ng pagsisikap ko. Pwede bang? Hindi. Talagang hindi. Kung pera ang pag-uusapan, maghihiwalay na tayo. Kuripot.
Magdudulot ito ng kabutihan sa hindi na kita sasaluhin sa susunod. Anong problema? Wala lang. Yung, nangangalay ang paa. Manhid ang paa. Tatawag ako ng doktor. Wag na. I-message mo na lang. Ako, Ha? Fu Xiaoyan. Gusto mong imasahe ko ang paa mo? Ano? Anong meron? Di ba tungkulin ng asawa na imasahe ang paa ng misis? Hoy, diinan mo. Kaya mo ba to o hindi? Kung kaya mo, gawin mo. Kung hindi, umamin ka. Pinag-aalinlangan mo ang kakayahan ko. Pagsisisihan mo to. Aray. Ang sakit. Dahan-dahan lang. Ang lakas ng loob niya ngayong umaga. Wala siyang pakialam kay Duo-Duo. Laging malakas si MFU. Kawawa naman ang dalaga. Magkakaroon na ako. Talagang inalis ang sumpa sa asawa kong kuripot. Saan ako nagkamali? Hindi ba't ito ang birth chart ng asawa? Sino gagamit ng ganitong masamang paraan? Duo-Duo. Handa na ang hapunan. Papunta na, Lolo. Huwag nating papagabahin si Lolo. Xiaoyan, halika't kumain. Mainit na sabaw ang ulam natin. Pero hindi tayo kumakain ng hotpot. Lolo, ano ito? Hot pot. Hindi pwedeng ito lang ang kainin. Ito lang ang meron tayo. Para lumakas ang katawan mo. Hindi ko kailangan ito. Siyempre kailangan mo. Tingnan mo ang pagod ni Duo-Duo. Lolo, hindi naman ako pagod. Nagpuyat lang ng isang gabi. Pinagpuyat mo si Duo-Duo. Kayong mga bata, dapat mag-ingat sa kalusugan. Dodo, tigilan mong sabihin kay Lolo ng kalokohan. May trabaho pa ako. Aalis na ako. Xiaoyan. Ikaw. Pupunta ako sa opisina. Bakit mo ako sinusundan? Sa susunod na buwan ang birthday mo, di ba? Tama ka. Ano naman? Kahit mayaman at may mabuting kapalaran, malaking kapahamakan ang darating sa 25 anyos. Marami kang pagsubok na haharapin. Kung wala ang proteksyon ko, hindi ka makakalampas ng 25. Hoy, totoo ang sinasabi ko, hindi ko habol ang pera. Matapat kong alagad. Babalik ka rin sa akin. Ang gwapo mo. Boss, buong South City, nagkakalat ng chismis. Na ikakasal ka na raw. Totoo ba ito o hindi? Ikakasal ka na talaga. Alam ko sabi mo dati, hindi ka mag-aasawa. Sino babaeng sosyal ang napangasawa mo? Hindi man lang. Nagpadala ng imbitasyon. Pero ipakita mo naman. Tama. Ay, sino ba tong babae? Nagko-cosplay ba to? Magdadasal. Kaya to at hihingi ng limos. Hoy ikaw, tigilan mo yan. Mga madre ang namamalimos. Hindi ang mga taoistang monghe. Anong ginagawa mo dito? Uwi na tayo. Boss, ito ang neza mo. Teka, huwag. Asawa mo yan. Boss, nandito asawa mo para iuwi ka. Ang tibay ng relasyon nyo. Sino nagsabing close tayo? Hindi ako nakikipagbiruan. Umuwi ka bago maghating o haharap ka sa malaking gulo. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Huwag mo akong paglaruan. Bakit ako makikinig sa'yo? Bakit hindi ka magtiwala sa akin?
Ano man ang mangyari, uuwi ka sa akin ngayong gabi. Sa susunod na kailangan mo ng tulong, sisingilin kita. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Akala ko kung sinong mahalika, isa ka lang palang manloloko. Kung gusto mo ng pera, sabihin mo. Huwag ka nang maghula ng masama. Makinig ka, hanggat nandito ako ngayon, hindi mo madadala ang boss ko. Ang dulo ng kilay mo ay kalat. Ang sulok ng mata mo ay mailinya. Ang linya ng kasal ay hindi buo. Kakabreak mo lang, no? Paano mo nalaman? Hindi ko sinabi kahit kanino. Tama na, huwag ka nang umiyak. Peach Blossom Stone. Suotin mo ito. Babalik ang ex mo sa loob ng 3 araw. Ito. Gumagana talaga. Suotin mo para malaman mo. Baby, sa wakas tinawagan mo ako. Ano, nasa pintuan ka na? Okay. Babalik na ako ngayon. Papunta na ako. Pasensya na, mga tol. Gusto akong balikan ng ex ko. Alis na ako. Master, magpapasalamat ako sa'yo mamaya. Mamaya. Si Yang Nan. Traidor kang Maniakis. Wala na akong respeto sa'yo. Ngayon, para kunin ang kapatid ko, kailangan mo munang tapakan ang bangkay ko. Ang kapalaran mo ay sira. Nagkaproblema ka ba sa pera? Itong fortune stone. Gamitin mo katulad ng sa kanya. Walang resulta. Hanapin mo ako. Master, salamat. Dalhin nyo na siya. Gawin nyo ang gusto nyo. Honey, Assistant Zhang, nasaan ka na ngayon? Sunduin mo na ako agad. Pupunta na si Assistant Zhang para sunduin ako. Bakit mo pa rin ako sinusundan? syempre, sasama ako sa'yo pa uwi. Tungkulin ng asawa. Ang manatiling laging nasa tabi. Mahal, iiwan mo ba akong mag-isa dito? Bukod sa pagiging pera ang motibo, maayos naman siya. Kung tunay kang nasa panganib, ang pagligtas sa'yo ay may bayad 2 milyon bawat pagligtas. Perang-pera ka, sobrang pera lang ang iniisip mo. CJ, hindi mo ba sinabing may sakuna bago maghatinda? Tara, magpustahan tayo. 11:55 na ngayon, sa loob ng 5 minuto, kung walang magyayari ngayong maghihiwalay tayo. Aalis ka sa pamilya Few. At kung ikaw ang matalo, Bibigyan kita ng 20 milyon. kasundo. Pera, 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 yan lang ang iniisip mo. Tumira ka na lang sa pera mo. 15 segundo na lang. Ipapahanda ko na ang divorce papers bukas. Pagbaliktad ng langit at lupa, pagsasama ng panahon at kalawang, urong. Okay ka lang. Okay lang ako. Sandali lang para makabawi. Hindi na ito maaaring magpatuloy. Hintay ka muna dito. Poong Laozi, sa utos ng kalangitan. Naghahanap ka ng gulo? Anong nangyayari? Halimaw. Huwag kang mag-alala, Director Few. Ako na ang bahala. Umatras kayo. Fu Shaoyan, nailigtas na naman kita. Qian Duoduo. Fu Shaoyan, tandaan mong ipadala sa akin ang 20 milyon. Qian Duoduo. Doktor, kumusta na siya? Normal ang tibok ng puso at presyon ng dugo. Lahat ng iba pang senyales ay normal. Bakit hindi pa siya nagigising? Ito ay kakaiba. Xiaoyan, kamusta na si Duo Duo? Nagkamalay na ba siya? Doktor, kailangan mong iligtas siya. Siya ang swerte ng aming pamilya. Hindi siya pwedeng malagay sa panganib. Lolo, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya.
Erson, ikaw ang pinakamagaling na doktor dito. Wala talagang solusyon. Parang gulay ang kanyang kalagayan. Subukan mong pasiglahin ang damdamin niya. Baka makatulong para magising siya. ₱20 milyong ang natanggap sa Alipa. Ano yung tunog na iyon? Parang may amoy ako ng pera. Tama nga si Master. Hindi pa nawawala sa isang araw. Gumagana ang murang asawa ko. Gahaman sa pera. Masaya sa ilang barya. Ngumiti siya. Nagawa niya, ngumiti ang tagapagdala ng kamatayan. Kailangan kong protektahan ang pinakabihirang ngiti sa mundo. Nagsalita na ba ang assassin kahapon? Hindi pa po, siye. Pangahas kang tumawa. Ako pa mismo gagawa ng maliliit na ba? Para saan pa kita pinapanatip? Hindi nabanggit ni Master. Pag-abuso sa espiritu ay may kapalit. Kunin ko na ang asawa ko. Mataas na uri ng spirit stone para sa proteksyon. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Hindi ko sasabihin. CJ. Gagawin ko ang hiling mo. Dalhin sa likod at ibaon. Huwag madumihan ang kaluluwa ng asawa. Hoy, Hindi ka ba dapat nagpapahinga? Anong ginagawa mo rito? nandito ako para tulungan ka. Ikaw. Huwag. Magtiwala ka sa akin. May hindi kayang gawin ng henyo mong si Kian Duo-Duo. Ikaw, hindi ba ikaw ang halimaw na yon? Nakakita ka na ba ng ganyang kagandang halimaw? Ikaw ang halimaw. Buong angkan ninyo ay mga halimaw. Ayos ka lang ba? Hindi mo na kayang tiisin itong kaunting enerhiya. Okay lang ako. Yung truth stone na inilagay ko sa bibig niya. Tanungin mo ulit siya. Magsalita ka. Sino ang nag-utos na saktan si Elfu? Sina Fuyan at Son Zikin. Kahit ang tigre ay hindi kumakain ng anak. Pero patuloy niya akong Mahal, Ang dami mo nang natulong sa akin. Sabihin mo ang gusto mo. Ano man ang hilingin mo. sa totoo lang, Sabihin mo. gusto ko lang malaman. Saan makakahanap ng pinakamagandang jade sa South City? May jade auction sa Makalawa. Baka may magagandang piraso doon. Bakit mo kailangan ng jade? Huwag na nating banggitin ang pagdanak ng magagalit siya. Hindi ba birthday mo sa susunod na buwan? Gusto kitang gawa ng jade pendant. Ang pera lang ang nasa isip. Para lang sa birthday gift. Sasama ako sa auction. Pero bilang asawa ni Xiaoyan Fu, dala mo ang dignidad ng pamilya natin. Assistant Zhang. Samahan si Madam mamili ng mga damit. Ayusin ang kanyang itsura. Opo, sir. Narinig mo ba? Ang subasta ngayon ay sponsored ng pamilyang Fu. May chismis na ang bata pang may bahay ng Fu ay magbibigay ng jade kay Fu Xiaoyan bilang regalo sa kanyang kaarawan. Kaya pala napakagandang okasyon. Nandito lahat ng makapangyarihan sa lungsod. Tama. Dapat tayong magpakilala. Sa subastang ito, ang daming mayayaman dito. Dapat tayong makipag-ugnayan. Pero sino pang mas mayaman kay Fu Xiaoyan? At siya pa ang nagpapatakbo ng subasta. Pero napangasawa niya ang Tangang Yut.
Ano naman kung may asawa na siya? Hindi bagay si Fu Shaoyan sa probinsya ng iyo. Totoong totoo. Napakagaling ng Shuyas natin. Yung nakaraan ay isang pagkakamali lang. Ngayon ay magliliwanag ka at mapapasunod mo si Fu Shaoyan. Mapapasa akin si Fu Shaoyan. Anong problema ni Qian Duo sa akin? Nabigo ang nakaraang plano. Ngayon naman itong palabang subasta. Ngayong pagkakataon, tignan natin ang kanyang pakana. Ano ang balak niya? Nandito. Gusto niya ng dekalidad na jade para sa anteng-anteng. Panangga sa 25 taong kapahamakan. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. CJ, mapapahiya siya ng pulubing yon. Kapag nalaman nilang peke ang mga bato, tatanggalin siya ng mga shareholders. At, ang CE position ay mapupunta kay Zefang. Oo. Dumating na sina N at Deng Refu. Salbaha ka. Paano ito nangyari? 2 araw pa lang siyang kasal sa pamilyang Fu. Iba na ang ugali niya agad. Ito na ba ang sikat na Madam Fu? Ang ganda niya, parang anghel. Talagang maganda at may talino pa. Maligayang pagdating sa Jade Auction. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, binubuksan ko na ang auction. Hindi ba ito si Kuya Heisha mula Tianshan? Karangalan pong makilala kayo rito. Buti naman marunong kang rumespeto. Masyado na akong nagtago sa kabundukan. Gusto kong makita ulit ang mundo. Mahal, may narinig ka bang kakaiba? Wala akong narinig. Nakakapagtaka. Ano na namang bagay ito? Ito ay hilaw na Jade. Hilaw na jade. Ano ang hilaw na jade? Likas na mineral bago hiwain o pakintabi. Hatiin ang panlabas na layer ng bato. Makikita mo ang jade sa loob. Pero, hindi lahat ng bato ay may magandang jade. Kaya tinatawag itong sugal sa hiyas. Ang galing mo. Nag-aral ako ng jewelry design. Sanay na sanay ako sa pagtingin ng hiyas. Hindi ba ito si Miss Qian, ang tanyag na jewelry designer? Walang katumbas ang halaga ng kanyang mga likha. Hindi ako makapaniwalang nandito siya. Bakit ka nandito? Ito ang hotel ng pamilya namin. Hindi mo ba ipinagbawal na walang miyembro ng pamilya natin ang pumasok sa mga hotel ng Fu Group? Qian Duo, ikaw. Young Master Fu, tutulungan ko kayo. Hahanap ako ng pinakamagandang jade para sa Totoo ito. May likas na talino si Shuyu. Hindi siya nagkakamali sa pagtaya ng hiyas. Hindi mo ba narinig ang utos ni Madam? Palayasin siya. Bitawan niyo ako. Young Master, wag po. Bingi ba kayong lahat? Pakawalan mo siya, ngayon din. Bingi ba kayo? Xiaoyan, makinig ka. Si Mrs. Chen at Miss Chen ay maaaring ina at kapatid ni Duo, Bainan at hipag mo sa harap ng mga makapangyarihan sa Nan City. Paano mo sila naisaktan? Ang dalagang pamangkin ng mga Fu ay anak pala ng mga Qian. Napakasamang anak sa sariling magulang. Binabaliw mo ba ang asawa mo, Young Master Fu? Kami ni Matandang Fu ay nagtiis ng husto, pakiusap, tratuhing maayos ang Bainan mo. Manatiling may dignidad ang Angkan Fu. Ang dignidad ng Angkan Fu ay nawala nang pumasok ka sa pamilya. Ikaw. Walang utang na loob. Paano mo kinausap si Tita Xu ng ganyan? Sa kabila ng lahat, nanay mo pa rin siya. Hindi pa kita pinapatawad, tapos babalik ka pa. Si Young Master Fu at asawa niya ay tiyak na maghihiwalay din. Walang puso sa sariling magulang, tunay na walang awa. Ang usapin ng mga Fu ay hindi pakialam ng iba. Mahal. Hayaan mo na silang manatili. Sakto ang timing. Gusto kong mapanood ang drama. Mabait na bata. Tumabi ka kay tita. Bibili ako ng jade. Tulungan mo akong pumili. Qian Duo, mapapahiya ka rin. Tingnan natin ang pang-akit mo kay Xiaoyan. Unang item ngayong araw. Simula sa 10 milyon. Dekalidad ang pagkakagawa, 11 milyon sa akin. Ang makinis na berdeng kulay ay sadyang dekalidad. Tatanggapin ko sa 15 milyon. Paano kaya ang batong ito? May umbok sa batong ito, di nakikita ng marami.
Tinatawag itong color python o jade belt ng expert. Sa lahat ng batong ito, ito ang pinakamaganda. Ang dekalidad na jade ay di dapat mapunta kay Xiaoyan. 20 milyon. 20 milyon. Mahal. Kahina-hinala ang batong ito. Kalokohan. Akala ko'y may breeding ang manugang ng pamilya. Pero mukhang isang sadyang sosyal na babae lang pala. Halatang halata naman. Probinsya nang walang alam ito. Parehong anak ng pamilyang Qian. Napakalayo naman sa klase. Tama. Ang batong ito ay walang espiritual na lakas. Lakas. Nakatapak ka sa marangal kong paa. Hamak na ilang dantaong basura ka. Lumayo ka sa akin. Gusto ko lang ng aura ng Blackstone. Ang kapatid ko ay isang ignorante probinsyana. Ginoong Few, huwag mo siyang pahilain. May bid ba higit sa 20 milyon? 20 milyon, una. 20 milyon, pangalawa. 20 milyon, pangatlo. Nabili na kay Madam Fu. Susunod, pangalawang item sa subsasta. Panimulang tawad, 5 milyon. Maaari nang magtawad. Maluwag na balat. Magaspang na texture. Hindi aabot sa 50. Ang mga loting ito. Mga sira-sirang produkto. Mga tanga. Kayong mga siraulo. Buong ang kanyo'y may depekto. Ako'y humigop ng espiritu ng langit ng daang taon. 20 milyon. Kukunin ko. 20 milyon. Fu Xiaoyan. Hindi isang gabi lang naitayo ang yaman ng Fu. Ang basurang ito. Nagkagastos ka ng 20 milyon. Pag pinutol natin ito, makikita mong nagkamali ka. 20 milyon para sa aliwan ng asawa ko. Ang subasta ngayon ay natapos na. Binabati namin si Madam Fu sa pagkamit ng pinakamaraming lot. Matapos suriin ang buong lugar. Ikaw lang ang karapat-dapat pansinin. Magsalita ka anong gagawin mo sa akin. Sa tingin ko, mas gusto ko kumpletong alahas. Gusto ko ng pendienteng jade. Pero, mukhang kulang pa ang iyong espiritual na lakas para sa pelikula. Ako'y 1,000 taon. Inaasahan mo pa ang aking kakayahan? May mga kapatid ka ba? Nasa, silang lahat. Nababaliw na ba si Ken dood? Kausap ang isang bato ng ganun. Ang babaeng ito. Akala ko may kakayahan ka. Pakitang tao lang pala. Dodo. Kanino ka nakikipag-usap? Makapangyarihang espiritu ang lugar na ito. Marami pang jade dito sigurado. Sandali, may iba pang piraso ng jade. Pero may mga depekto lahat. Nakabundol-bundol sa bodega. Pwede naming makita. Sige. Mr. Fu, maghintay po kayo. Xiaoyan. Hindi ko alam na. Nagkolekta ka na pala ng jade. Magtanong ka kung gusto mo. Hindi. Hindi pwede. Ang iyong basurang kalat ay hindi para sa akin. Ikaw. Malinaw na may depekto mga ito. Ang kapal mo. Sobrang yaman ni Xiaoyan para gumawa ng hardin gamit ang mga yan. Ako na. Magpapakabait ako. Piliin mo ako, mabait din ako. Ano? Napagdesisyonan ko na. Ito, at yan. Kukunin ko lahat. Hindi ito nabibili. 200 milyon. 200 milyon. Fu Xiao, sabi ko sa'yo. Ilang taon na akong nag-aaral tungkol sa jade. Sinasabi ko sa'yo, walang halaga ang mga basag na batong ito. Pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti. Pag-swipe ng card. Napakalaking kahibangan. 200 milyon para sa mga basag na bato. Sobrang yaman. Fu Xiaoyan. Ginamit mo ang pera ng pamilya Fu para bumili ng basura. Nababaliw ka na ba? Tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag sa mga shareholder. Wala pa akong nabubuksang bato. Alam mong basura ito. May pangitain ka ba o ano? Paano makikipag-usap ang isang pasaway na babae sa biyenan? Mrs. Fu, kasalanan kong lahat na hindi ko na edukasyon ang anak ko. Kaya naman siya napakawalang kwenta. Humihingi ng paumanhin ang pamilya Fu sa'yo. Ang galing ninyong lahat. Noong 5 ako, iniwan niya ako sa bundok. Naalala mo bang anak kita? At saka, nakita ko na ito. Hindi ito basura. Puno ito ng magagandang esmeralda.
Huwag kang mangarap ng gising. Alam mo ba, sinasayang mo ang 200 milyon ng mga Sandali lang, kung bubuksan mo ang tambak ng basura, mawawala ng mukha ang pamilya Kung magsusori ka na sa mga organizer, baka dahil kay Lola ibabalik ang pera. Paano namin gagastusin ang pera namin? Kailangan pa bang turuan kayong mga outsider? Pero, 200 milyon. 200 milyon lang, marami akong pera, gagastusan ko ang asawa ko ng gusto ko, ano ba ang pakialam mo? Ang pogi mo. Ginagastos ko ang pera ng asawa ko. Gusto ko yan kung paano ko gusto. Ang saya mo. Hindi mangyayari. Huwag ninyong pag-interesan ang ari-arian ng asawa ko. Kian dood, huwag kang magsalita ng kung ano. CJ, gusto mong malaman kung basura o jade ang binili ko? Hindi, ayaw ko nito. Huwag mo akong putulin. Takot ako sa sakit. Teka. Ako na ang gagawa. Sige. Kaya mo ba? Siyempre, kaya ko. Kailan ba kita binigo? Ayaw ko ng panghiwa. May martilyo ka. Martilyo. Meron tayong mga martilyo, pero mas mainam ang panghiwa. Masyadong marahas ang martilyo. Masisira ang jade. Hindi importante. Ako na bahala. Ate, peke lahat to, di ba? Kaya martilyo ang gusto mo. 200 milyon ang ginastos ng Fu. Para lang basagin ng martilyo. Fu Xiaoyan, paano mo ay i-explain sa mga shareholder? Tumahimik ka. Kung mag-iingay ka pa, baka mahulog tong martilyo sa ulo mo. Huwag mo kong sisihin. Hoy Tabachingchi, huminahon ka. Nandito si ate. Hindi masakit. Talaga. Dahan-dahan lang po. Huwag kang matakot. Imperial na purple jaded. Ang dilaw ay Fey, ang berde ay Kuei, ang purple ang naghaharing kulay. Ito ang pinakamarangal at misteryosong uri ng purple. Madam Fu, unang subok pa lang, premium na bato na ang nahu. Sa dekada kong nasa pagsusugal ng jadete, unang beses kong makakita ng Imperial Purple na nahuka. Higit pa rito, walang kapintasan ang teknik ni Madame Fu. Isang kuhanan lang, perpektong jadete na ang nahango. Ang basing batong ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon. 100 milyon. Paano niya nahukay ang ganitong perfection? Huwag kayong magpanik. Swertihan lang si Ken Duo. Ayon sa aking mahabang eksperyensa, ang mga natitirang bato ay mga basura lang. 220 milyong puhunan, 100 milyon lang ang balik. Isang pirasong Imperial Purple lang. Hindi makapagpawala sa kasawian ni Xiaoyan. Huwag kang matakot, anak. Hindi ka masasaktan dito. Isa pang glass grade na specimen. Magpakabait ka ngayon, walang dapat ikatakot. Sige. Puro esmeralda. Dalisay na berde, esmeralda pa rin. Nahanap natin ang punot dulo. Po. Para sa anting-anting ng asawa ko. Pakikiabala ko, ngunit makatitiyak ka, kukuha ako ng pinakamagagaling na taga-ukit. Naging tagapag-alaga ako ng mga bundok ng libu-libong taon, hindi para sa papuri ng tao. Kung makapagbibigay ako ng halaga sa mundo, sapat na yun. Magpatuloy. Yes na Imperial Green. Hindi ka ba nagmayabang na top designer ka? At nanumpang dalubhasa sa pagtatasa ng hiyas. Tingnan mo ito, bakit palagi siyang nakakahanap ng premium na jade? Pero kami, ni hindi pa nagpuputol ng mga bato. Ano pa ang saysay nito? Nakahanap na siya ng Imperial Green. Tapos na. Tapos? Paano? Humanap ka ng mas magandang jade kaysa sa kanya, o pagsisihan mo. Huwag mag-alala, kaya namin ito. Lahat de kalidad. 5 hilaw na bato ang napili ni Madam Fu. Bawat isa ay pambihira. Ang tsansang ito ay walang cap RS, talagang natatangi. Walang problema. Binatang Panginoong Fu, gusto mo pa ng mga natitirang bato? Hindi.
5 piraso sapat na. Hindi na kailangan ng dagdag. Chinet ko na ang iba, walang laman na jade. Kukunin ko ang mga tira. 100 milyon. Gusto ko sila. 120 milyon. Akin na. Akin. Ang mga natitirang bato, sulit bang pagtulakan? Paano nakakita ng ganoong karaming jade ang malas na iyon? Sa swerte ko, makakahanap ako ng mas maganda. Magkakabatch lang ang mga batong ito. Magkakapareho rin ang kalidad. Sulit bilhin. 200 milyon, sold na. 200 milyon. Madam, pinalayas tayo ng matanda sa Fucorp. Inipit ang mga account. Ito na lang ang natira. Kung hindi natin mapigilan ang rebelde, tayo ang mauuna sa pagbagsak. Walang takot, ang jade ng Galami na yon, hindi bababasa. 500 milyon ang halaga, mataas na panganib, malaking kita. Matandang Fu. Hayaan ang sumpa na mangibabaw. Ang mga mas magandang jade, ang magpapaibalik ng respeto ng mga elder ng Fu sa atin. Fu. Napatunayan. Teka. Walang bakas ng berdeng kulay. Paano ito nangyari? Wala kahit isang piraso. Halimaw ka. Ikaw pala. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ginang Fu. Kayo ang nagpumilit bilhin ang batong ito, hindi kasalanan ni Shuya. Kung hindi siya nangako ng mas magandang jade, di ako gagastos ng 200 milyon sa basura. Tapos na. Lahat nawala. Ang 200 milyon ko. Lao Fu, Lao Fu. Xiaoyan. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Ibalik nyo ang 200 milyon, kalagayan ng tatay mo. Papanoorin mo lang siyang mamatay. Ano pa? Walang puso kang anak, hindi ka natatakot sa paghamak ng tao. Akala mo natatakot ako sa kasiraan? Binibini ang 200 milyon nyo. Nasa Fu Foundation na. Tutulong sa mga batang mahihirap. Mas maganda kaysa nakatingda lang. Dodo. Alis na tayo. Fu Xiaoyan. Hindi ka ililigtas ng Emperor Grade Jade. Hindi mo matatakasan ito. Napagpasyahan mo na ba ang gagawin sa mga piraso ng jade? Gagawin kong body sprayer beads ang isang ito. At, pwede mo ba akong gawa ng guanyin pendant? Ang jaded na ito'y napakalinaw. At matingkad na kulay. Bilang dalubhasang mang-uukit, ilang dekada na ang huli kong makakita ng ganitong klase. Ang texture ay nakakapagkalma. Parang nagninilay-nilay sa hipo. Talagang isang bihirang specimen ang jade na ito. Libu-libong taon nang nililinang ang jade na ito. Dapat kong likhain ng isang pambihirang obra. Upang maipakita ang tunay nitong halaga. Pinapahalagahan ko ang iyong galing. Naiintindihan ko. Mahal. Ito ba'y regalo ko sa birthday mo? Alam mo na yan. Suotin mo ito palagi. Huwag mong tatanggalin. Dahil mismong asawa ko ang nagkabit nito, hindi ko ito tatanggalin. Pero ano? ginamit mo ang joint account natin para rito. Dapat bang may patong na interest? Kapitalista ka talaga. Bakit lahat pera ang basehan? Alam mo bang ako'y... Lolo. Para sa iyo ang Buddy's pulseras na ito. Naway pagpalain ka nito ng mahabang suyod ko sa iyo. Sige, sige. Mabuti, mabuti. Napaka mapagmalasakit ni Duwo-Duwo. Ang dami mong nahukay na jade ngayon. Gamulo ang buong South City. Tumas pa ang stocks ng 4 na pamilya. Xiaoyan. Ang pagpapakasal mo kay Duwo-Duwo ay biyaya para sa pamilyang Fu. Alagaan mong mabuti ang manugang ko. Huwag mo siyang sasaktan. Huwag kang mag-alala, Lolo.
Xiaoyan, oo nga pala, may pag-uusapan tayo. Lolo, titingin muna ako ng ibang bat. Kayo muna ang mag-usap. Sige. Dumalaw sa akin ng tatay mo kamakailan. Kahit gaano siya kabahura, tatay mo pa rin siya. Tama na yan, sige. Papatagin ko siya. Kung ididiborsyo niya si Son Suikin. Hindi alam ng tatay mo kung anong salamangkang ginawa ng babaeng yun. Ayaw niyang magdiborsyo. Lubog siya sa utang, at pakunti-konting buhay. Sapat na ang parusa niya. Pwede mo ba siyang patawarin para sa akin? Lolo, hindi ko malilimutan ang ginawa nila sa'yo. O kay nanay. Kung hindi mamatay si Son Suikin, hindi ito matatapos. Xiaoyan. Sa proteksyon ng mga batong espiritu, mawawala ang masamang enerhiya sa mansyon. Sa kapangyarihan ng Jade Pendant, ang asawa kong di inaasahan ay nagiging hindi mapipigilan. Ang tala ng kalungkutan, babaliin ko ito. Ingatan mo ang asawa ko. Sandali. Mabubuhay si Fu Xiaoyan sa pagsubok na ito. Kahit iwan ako ng mundo, sapat na ang pagiging kasama mo. Sa ganit, ang swerte ko'y patuloy na darating. Boss. Hipag, nasa bahay ba siya? Ano ng problema? May kailangan ka ba? Ako, gusto ko siyang kausapin para humingi ng pabor. Siya, anong matutulong niya sa'yo? Ang mga dokumento ng auction house ng Hipag ay kumalat na sa buong South City. Nakikiusap ang mayayamang pamilya para mag-appraise ng kayamanan. Tumingin ng Feng Shui. Kaya, gusto ng lola ko na bisitahin siya. Basahin din ang kapalaran niya. Ngayon, hindi libre ang tulong ko. Huwag kang mag-alala, makukuha mo ang parte mo. CJ, tara na. Hindi. Bakit hindi? Ikaw ang young mistress ng pamilyang Fu, hindi manghula sa kalsada. Hindi kailangan ng angkan natin ang kinikita mo. Bakit? Pumunta ka kung gusto mo. Pero maghihiwalay tayo. Nagsasabi ka na naman ng diborsyo. Ikaw. Tyrant ka. Hipag, ganyan talaga si boss. Anong ginagawa mo, Xiangnan? Punta ka rito. Papunta na. Boss, ipagbawal mo na lang ang panganghula niya. Hindi kailangan ng ganitong galit. Binibining Leng, mali ang pagkakaintindi mo sa amo namin. Pinoprotektahan niya si Madam. Pinoprotektahan. Hindi mo alam. Nahihilo siya pagkatapos gumamit ng powers. Itinatago niya, pero nakikita niya lahat. Kuya, nagkamali ako. Kasalanan ko. Hindi dapat ako naging dahilan ng away niyo. Patawarin mo ako. Sir, emergency. Ginamit ng binibining asawa ang pangalan mo para magbenta ng 2 hilaw na bato sa mga kiyan sa timog. Ngunit nang binuksan nila ang mga ito, walang bakas ng jail. Ano? Boss, ang asawa mo ay pumunta sa bahay ko para basahin ang kapalaran ng nanay ko. Sumpa ko, hindi ko siya tinawag. Kusa siyang pumunta. At, nang umalis siya, kinuha niya ang Swan de Incense Burner namin. Yan ang pinakamamahal na ari-arian ng nanay ko. Boss, sa palagay mo ba, pwede ba nating hilingin sa kanya na ibalik ito? Walang katuturan ito. Mapanlamang mansik yan duo-duo. Hindi naman siya madamot. Hindi siya magnanakaw. Sigurado ka bang si duo-duo ito? Nakita mo ba siya? Sigurado ako na siya yon. Sinamahan ko pa siyang lumabas. CJ, nakuha na. Binata, nagsusuri ng Feng Shui si Binibini sa tahanan ng Yang. Ano ang dapat nating gawin ngayon? May kakaiba dito. Tara na, siya sa atin natin. Yan, Fu ay tunay na katangi-tangi. Bata, maganda at kaya naman mahal na mahal ka ni Eve. Ang palaisdaang ito ay sagabal sa daloy ng yaman. Tabunan mo. Ang mga punong ito ay may masamang enerhiya. Bunutin lahat. Tapos na ang pagsusuri ng Feng Shui. 5 milyon. Ilipat sa alipay ko. 5 milyon ang singil mo dito. Ano? Minamaliit mo ba ako o ang pamilya Fu? Hindi. Hindi naman. Fu, anong dahilan ng pagpunta mo rito? El Rayang, nasaan ang asawa ko? Kakalabas lang niya. Fu, wag po sanang masyadong sakim ang asawa mo. 5 milyong piso ang singil. Sa pagputol ng 2 puno. Ang babaeng iyon.
El Reyang, ibabalik ko bawat sentimo na kinuha niya sa inyo. Sundan mo siya. Dito nga ba talaga? Bakit ako pinapunta ng asawa ko dito? Asawa, Kian Dodo, akala ko nagkamali ako ng intindi. O napagkamalan ka lang. Pero ikaw nga talaga. anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ano nung sinabi ko sa'yo noon? Ganun ba kataon ang pangangailangan mo? O kulang ba ang binibigay ko? Ano nang nagawa ko? Huwag ka nang magkunwari, ginagamit mo ang pangalang Fu sa panloloko. Kung hindi kita nahuli ng harapan, nakalusot ka na sana. Teka, ikaw ang tumawag sa akin. Eto, patunay ang tawagan sa telepon. Panlilinlang mo lang ito, huwag mo akong bulahin. Fu Shaoyan, sa paningin, ganito ba talaga ako? Zhang Chai, ihatid si Yang Madem sa bahay. Hindi siya aalis hanggang sasabihin ko. Hindi ako uwi. Ako ang tagapagmana ng Mystic Sect. Ang magiging leader nito, hindi mo ako mapag-utusan. Ayaw ko. Maghihiwalay na tayo. Gagamit ka na naman ng pagdudiborsyo. CJ, maghiwalay na tayo. Ginang. Fu Shaoyan, wala kang puso. Babalik na ako sa Xuanmen. Hindi na ako babalik kailanman. Hindi ba yon ang ako? Ginang Fu, malaki ang presyo ng Xuan de Incenso. Ang bayad. Pakitingnan ang halaga. Hindi na kailangan. Hindi mo magagagong lokohin ang pamilyang Fu ng Nanshe. Aba, impostora, nahuli kitang may ginagawa, pangahas mong ginaya ako at niloko ang iba. Huwag kang gagalaw. Sino ka talaga? Sa harap ng aming tagapagtata, lakas ng loob mong ipagmayabang ang hamak mong kakayahan. Ipakita mo ang tunay mong Alam mo na ang susunod mong gagawin, di ba? Alam ko. Huwag kang mag-alala. Humanap ka ng pagkakataong painumin si Fu Shaoyan ng agimat na tubig. CJ, Teka, kung palpak ka ulit ngayon, papagbayarin ko ang buong pamilya mo. Naiintindihan mo. naiintindihan ko. Nakauwi na ba si Doodo? Binatang Ginoo, sa buong paggalang, bakit parang biro lang ang hiwalayan sa inyo? At, masyadong masakit ang mga sinabi ninyo kanina. Malamang galit na ngayon ang binibini, pero hindi siya sumasagot sa tawag. Ipakuha mo siya agad. Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo. Ako ang may kasalanan kanina. Pakiusapan mong huwag magalit. Kung uwi siya, babawi ako sa kanya. Walang problema sa pera. Opo. Ang binatang Ginoong makapangyarihan. Si Binibini lang ang makakapigil sa kanya. Binatang Ginoo, nakauwi na po ang Binibini. Shaoyan, pasensya na. Dodo, anong problema? Sino ang umiyak sa'yo? Kuya Shaoyan, huwag na kayong magalit. Magpapakabait na ako simula ngayon. Hindi na ako galit. Mali rin ako. Tumigil ka sa pag-iyak, magpakabait ka. Bakit napupunta kay Kian Doo ang perpektong Fu Shaoyan? Hindi ko matanggap ito. Anong nangyari? Kuya Shaoyan, Dodo, gusto kong maging tunay mong asawa ngayong gabi. Pwede ba? CJ. Talagang kahanga-hanga si Son Sueki. Pinabago niya ang aking itsura. Sa bagong mukha na ito, hindi magiging problema ang paghawak kay Fu Shaoyan. Tungkol naman sa magic potion na ito.
Sun Tsukin, akala mo mabibigla mo ako sa pagbabanta sa magulang ko. Ako si Qian Shuya, ang tunay na kahihinatnan para akong mapapangasawa sa pamilya. Sa mga walang kwentang kamag-anak, magkita na lang tayo. Walang makakapigil sa akin. Shoya. Hindi ikaw si Duoduo. Hindi niya ako kinausap ng ganito. Magsalita ka. Sino ka talaga? Ako si Qian Duod. Nagpapanggap ka pa rin. Ikaw pala. Nasaan si Duoduo? Saan mo siya itinago? Zhang Chai. Imbestigahan mo kaagad. Alamin kung saan pumunta si Duoduo. Ginoo, bumalik na ang may bahay. Wala na yon. Tingnan ang lahat ng AA sa South District. Tipirin mo ang lakas mo. Ang mga lubad na gumagapos sa'yo ay binabad sa dugo ng itim na aso. Espesyal na ginawa para sa mga pasaway na may kapangyarihan. Ikaw, Sun Shukin, paano mo nalaman ang mahika? Ang simpleng mahika ay parang laruan lang. Ganitong masamang enerhiya. Kaya ikaw pala ang may pakana sa pagpatay sa asawa. Malantiyak na ahas, mabilis kang umintindi. Pero, hindi ito laban mo. Kung hindi dahil sa'yo. Si Fu Xiaoyan na isinumpa ay matagal nang namatay. Wala siyang ginawa sa'yo. Pinatay mo ang kanyang ina. Ngayon ipinagpapatuloy mo ang pagpasla. Bakit? Akala mo ba gusto kong maging pamalit na asawa ni Fu? Hindi. Ang gusto ko ay ang kapangyarihan ng angkan. Bakit mo ako hinahadlangan? Bakit? Bilang isang cultivator, alam mong ang kasakiman ay sumisira. Ang ambisyon mo ang nagbubulag sa'yo. Mag-ingat ka sa karma. Walang kwentang babae. Ang talas ng dila mo. Pinagtatanggol mo siyang todo. Pero ang akala niya ay peking babae. Ang tunay niyang kasintahan. Impostora. Kasabwat mo siya. Napakababang tao. Babang tao. Wala ka pang nakikita. Gusto mong makita ang kanilang aktibidad ngayon. Hindi ako titingin. Pero mapapanood mo rin. Tingnan natin kung paano mabubuhay. Kung ganito na nga, kailangan kong gamitin ito. Tingnan mo. Kilala mo ba ito? Subukan nating panoorin kung paano niya malalampasan ito. Director Fu, ayos ka lang. Bigla. Nanakit ng bigla ang dibdib ko. May masamang mangyayari. Wala pang balita kay Duoduo. Nasuri ko na ang lahat ng CCA sa lungsod. Huli siyang nakita sa sanglaan ni Lin. Pagkatapos, nawala siyang parang bula. Hanapin niyo siya. Saliksikin ang bawat sulok ng lungsod. Gibain niyo ang lungsod kung kailangan. Basta ligtas na maibalik si Duoduo, naiintindihan ko po. Fu Xiaoyan. Gusto mo pang mabuhay ang asawa mo, dalhin mo ang 20 milyon sa East Suburb Warehouse. Mag-isa. Yang palaging nag-iisang si Fu Xiaoyan, takot na yata. Sino ang akal ang duwag pala siya? Kung ganun, mukhang hindi ka naman pala mahalaga sa kanya. Kung ganun, subukan natin ang mas mabisang paraan. Huwag mo akong hawakan. Sumigaw ka ng sumigaw. Gusto kong marinig ang iyong sigaw. Alisin mo ang kamay mo.
Sabi ko huwag mo akong hawakan. Sisiga. Tumigil kayong lahat ngayon, di. Mahal. Huwag kang lalapit. Huwag kang gagaling pa. Lumayo ka. Umalis ka na. Son Shuki. Huwag mo siyang hawakan. Dala ko na ang pera. Pakawalan mo siya. Fu Xiaoyan. Yan. Nagpakita ka rin. Sino mag-aakalang may ganitong daya? Pero, akala mo pera lang ang gusto ko. Ano bang gusto mo? Pakawalan mo lang siya. Ibibigay ko ang kahit anong gusto mo. Wala akong kailangan. Ang gusto ko'y buhay mo. Minaliit ko ang sumpang nag-iisang bituin. Fu Xiaoyan. Yan. Tanggalin mo ang jade pendant sa dibdib mo. Kung hindi, lalajitin ko ang lalamunan niya. Gagawin kitang tunay na sinumpang bituin. Walang-wala ka na. Rob. Sige, susunod ako. Huwag mo siyang sasaktan. Nako, Fu Xiaoyan, Fu Xiaoyan. Hindi ko inakalang ganito ang kahahantungan mo. Takbo. Tumakbo ka na. Kaysa winin yung magsing-ibig. Ang gandang kwento ng pag-ibig, matagal nang hindi ko nakita. Maging mag-asawa kayo. Sa susunod nyong buhay. Umalis ka. Huwag mo akong alalahanin. Hindi, sabay tayong aalis o hindi na lang. Kung isasama mo ako, hindi tayo makatatakas. Makinig ka sa akin. Iligtas mo ang sarili mo. Anong pinagsasabi mo? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Tayo ay itinadhana. Tadhana ang nag-ugpong sa atin. Walang makapagpapatid sa atin. Dodo. Marahil itinadhana, maging bituing laging sawi. Hindi ko kayang lampasan ang pagsubok na ito. Patawarin mo ako, Dodo. Baka kailangan kitang iwan. Fu Xiaoyan. Habang nandito ako, hindi ka mawawala. Sa kalawakan ng sansinukop, tayo'y bahagi ng langit at lupa. Maging ulap, muling magkatisot. Iaalay ko ang buhay ko para sa iyong kaligtasan. Dodo. Di ba namatay na ako? Dodo. Dodo. Ayos ka lang, Dodo. Sakit yan. Nasa panganib ang babaeng si Duwo-Duwo. Alam kong babalik ka sa buhay. Siya pala ang may gawa nito. Muntik mo nang takasan ang tadhana mo. Fu Xiaoyan. Di ka aabot sa 25 taon. Ikaw pala ang nang-aapi sa alaga ko. Shimei. Shijia. Pagkatapos patayin ng master at magtaksil sa Mystic Sect, ito pala ang natutunan mong ipinagbabawal na sini. Ngayon ang alaga ko naman ang tina-target mo. Lumampas ka na sa hangganan. Ngayon, babayaran mo lahat ng ginawa. Ikaw pala ang guro ni Dodo. Iligtas mo siya, pakiusap. Itong babaeng ito. Para iligtas ka. Ubos na ang kanyang espiritual na lakas.
Huwag kang mag-alala. Mabubuti rin siya. Iuwi mo muna siya. Babalik ako agad. Juan Man. 3 taon mo akong kinulong. Ngayon, pakakawalan ko ang mga tanikalang ito. Papatayin ko ang sangkatauhan sa loob ng 3 siglo, upang mapawi ang naglalagablab kong galit. Bundok Wasi, huwag naman. Sinira mo ang aking posas. Anong lakas ng loob mo? Isang halimaw na dragon na 3,000 taong gulang. Sakto ang dati, pampakalusog ng aking alagad. Xiaoyan. Nagkamali si Lolo, nang palayain ang bruhang iyon. Nasaktan pa si Duwo-Duwo nito. Mabubuti si Duo-Duo. Eksakto. Habang nandito ako, ligtas ang aking alagad. Duo-Duo. Guro, Wala na ba ang malas ko? ayon sa guro, namatay ka na minsan, dumating na ang malas sa di na maulit. Duo-Duo. Salamat sa pagsamahan mo ako. Walang kailangang sabihin. Pera, pera, pera. Herp na sa pera. Bukod dito, wala ka bang ibang gusto? May iba pa. Sa mundong may mas hihigit pa ba sa pera? Meron naman. Halimbawa ako. Ikaw. Pero ayaw mong magbigay ng pera mo. Ulka. Ngayon, sa'yo na lahat ng pera ko. Talaga? At ako, magiging sa'yo rin.